celebrity agad dahil pati siya ay tinatanong ng mga reporter. Ay, hindi niya pinapalo ni Charlie. Grabe, sobrang saya ko. As in, parang, this is the happiest day of my life. As in, never pa ako naging masaya. Kaya nito. Sobrang kilig ako. Feeling ko, ano ba siya, boyfriend ko siya, gano'n. Basta, Oh, ano pa nga ba ang kasunod? E di, date na. na-realize ko na talagang totoo pala talaga yung pagkakakilala ko sa kanya na bait pala talaga siya, na talagang humble siya kahit sobrang sikat na siya. Mas kalalo akong humanga sa kanya. Hindi inaakala ni Judy na ang dating pinapantasya ay kaharap na. At ang mga litrato sa dingding ay nabuhay na. Thank you. Kasi nga, pinagbigyan niya ako. Nagigyan niya ako kahit na sobrang hectic ng schedule niya. Na kahit sobrang hectic ng schedule mo, pinagbigyan niya pa rin ako. Tapos, sana huwag kang magbabago. Ito yung isa sa mga regalo ko sa'yo. Yung ticket sa premiere night namin. Daig pa ang bagong kasal at namasyal pa sina Richard at Judy. Hindi kaya magselo si Mariam yan. Hindi, pero naikot ko na yung bag. Saan mo ko na sa mall o sa school? Yung doon sa Kalesa, yung sabi niya, first time daw siya doon. First time niyang sumakay doon. Parang, what? First time mong sumakay dito. Tapos, with me pa. Parang, oh my God. Tara, picture nga tayo. Idol ka rin niya. At ang paboritong kapareha ng idolo, lumapit din kay Judy. Sa lahat daw ng kalab team ko, ikaw daw yung pinangarap nila. Sana maganda tayo ng project. Interesting. Promise. Promise. Sabi niya sa akin. Talaga? Sige, nakikita mo to. Wish come true. Thank you. Masaya ako at maging masaya ang araw mo. At maging masaya ka. Sana tuloy-tuloy ang pagtiwala mo sa akin at support mo sa akin. At pag nasa Naga ako, sana magkita tayo. Parang ayoko nang matapos. Parang kung sabihin na natin kung isang panaginip, parang ayoko nang matapos. Parang ayoko nang magising. Pambihira raw ang pagtatagpo ng tagahanga at idolo. At sa pagkakataong ito, ang malayong agwat ay mapaglapit ng tadhana. Susunod, ang kwentong ipinarating sa amin ng isang batang nagmamalasakit sa kanyang lola na kanya ring mama. Alagaan ko po kayo hanggat andito pa po kayo. Maapit ko po yan sa inyo. I love you, Mama. Ang kakayahan ng Pinoy, masusubukan. Ang husay ng Pinoy, patutunayan. Ang sinulog at tinadyang, mga ingranding pesta ng bayan. Ang sharpshooter na si Kenneth Ray Agustin, may hamon na harapin. Bilib na bilib talaga ako sa lakas Pinoy. Mga tao, lugar, bagay na kakaiba. Mga ingranding pesta ng bayan. Kaya ang Pinoy record, di pwedeng mawala dyan. Lahat ng pambihira, lahat ng kangahanga. Dama ko ang hirap ng aking lolo at lola na nagsilbing mga magulang sa aming magkakapatid. Nais ko po sanang suklian ang bawat sakripisyo nila para sa amin, pero wala po akong magawa. Sa tabing riles ng San Pedro, Laguna, itinataguyod ni Aling Baby ang 3 apo. Pero higit pa sa pagiging lola ang kanyang papel sa buhay ng mga ito. Siya na kasi ang kanilang itinuturing na mama. 16 na taong gulang lamang nang mabuntis ang nag-iisang anak ni Aling Baby. Nung ipinanganak si Sheila, dinala sa amin 7 months. Wala hong trabaho yung asawa niya. Kami na pong mag-asawang tumustos ng pangangailangan nila. Hanggang sa isilang din ng anak, sina Ara at Shira May. Si Aling Baby na rin ang tumayong ina nila. Marami silang tinatanong sa akin na tungkol sa kalagayan namin, sa sitwasyon na bakit sila iniwan, bakit kami na andyan, na
Bakit namin sila minahal ng gano'n na hindi pala kami ang tunay na magulang. Sabi ko sa kanila, siguro ganun talaga ang pagkakataon. Siguro ginusto rin ng Diyos na hanggang sa ngayon binigyan kami ng buhay na ganito para sa kanila. Kung may extra lamang